Did you ever imagine na mabubuhay ka pa? Kahit na protektahan ko yung sarili ko, nangyari pa rin yung nangyari. 17 saksak? Wow. Talagang matutuluyan talaga ako. The best way for me to survive was to drive myself to the hospital. Sabi niya, ang laki-laki mo. Sabi niya, napabayaan ka ba sa kusina? Ako po kasi mataba po ako, may pag-asa pa po akong pumayat. Pero po kayo, pangit po kayo. Habang buhay na po kayong pangit. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay sana naman pong special na edisyon ang inyong matutunghayan dahil for the very first time ay makakapanayam natin, makakakwentuhan ang isa na nagmula sa Salvador clan. An actor, turned director. Mga kaibigan, let's all welcome Ricky Rivero! Yay! Hi, Tita Aster! Wow, it's nice to see you after 2 decades. After 2 decades. Wow, maraming salamat for having me here sa TikTok. At magandang araw po sa inyong lahat. I'm so excited to be here. I was very grateful to you, of course, sa lahat ng mga help at malasakit at pagmamahal na binigay mo din sa akin. Alam mo, nakakatuwa lang, no? Lolo mo na ba? Uncle mo lang, si the late Kuya Leroy Salvador. Yes, uncle, di ba? Uncle, And si of course, Tito Leroy. uncle mo rin si Kuya Ramon Salvador, na malapit din sa ating puso, at saka si Ipe. Yes, si Philip of course, Salvador, Tito di Ipe. ba? And of course, your cousin, si Jubel. Si Jubel, of course, Salvador, may na anak-anakan ko, di ba? Yes, Tita Alona, of course. Of course, the late Alona Alegre, di ba? Napakarami nyo in this business. Si Tita Mina Aragon. Of course, the late Mina Aragon, di ba? Marami. Of course, your mom was also a friend, the late Tess Salvador. Kukunti lang naman ang Salvador eh. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 100 lang naman silang anak. So imagine mo, idagdag mo yung mga pamangkin, meron ng mga pamilya. I just could imagine kung ilan na ngayon ang Salvador. Dami na. Diba? Actually, pag ginugel mo, parang, Tita Aster, parang may record talaga sa Pilipinas ng most children by a father. Your lolo. May lolo Lu talaga. Parang nasa 102. Yun lang alam natin. Yun pa lang yung alam. Hindi pa natin alam yung mga iba. So totoo ka, yung mga magpipinsan, nasa hundreds, thousands na din talaga. Wow. Are you still in touch with your other uncles, aunties, at saka yung... Yes, oo. Ang pinaka nakakausap ko madalas si Tito Ramon, who just celebrated his birthday noong November 18. Oh, Kuya Ramon, belated. Happy birthday. Tito Love Ramon, you, Kuya Ramon. Belated. Yes, I love you. yes. Tapos, of course, si Tito Philip, nakakausap ko din. Sa mga titas ko kasi, isa sa mga nagpalaki sa akin din talaga si Tita Alona. So, syempre, she passed away already. Tsaka si Tita Mina, isa din talaga sa mga nag-aalaga din sa akin before. So, yung mga iba, hindi ko na rin talaga masyadong nakakausap. Yung mga ibang mga pinsan ko, si Ate Jubel, of course, si Jan, ang aking pinakapoging cousin. Yan, Jan. Yun, sila yung mga madalas kong nakakausap sa aming mga magpipinsan. Of course, si Ate Gigi din, si Deborah Soon. Yes, oo. Nakakausap ko rin si Ate Gigi. Na-interview ko na si Gigi. Parang lately, parang kailan ba yun? Parang before August, parang hindi ko alam kung May ba yun this year. Parang nagkaroon ng mini reunion yung Salvador group, Salvador family. Sana, no? Sa Quezon City lang, dito sa may Timog. So, medyo nagkakita-kita kami. Syempre, parang kanino ka kang anak? May kanya-kanya kaming intro. Kasi nga, syempre, hindi naman kami madalas nagkikita. Maha Salvador. Si Maha Salvador, of course, Yes. oo. Pero hindi kami masyadong nakakausap ni Maha lately. But of course, she's Janela my cousin. Salvador. Si Janela. Pamangkin nyo na yun, sa pinsan. I think si Janela is my cousin pa din. Cousin pa rin? Ang daddy ni Janela, si Juan Miguel, Oo, di ba? si Juan Miguel. Si Juan Miguel, yung daddy niya is my lolo's brother. Right. Oo. Oo. So parang kung anak siya, pinsan niya si Mami. Pagpinsan din kami ni Janela. Pero second cousin na kasi magkaiba kami ng lolo. Yes. Si Valentina. Grabe. Actually, in showbiz, ang pinakamalaking clan talaga is yung Salvador. I think. Pangalawa oo. siguro yung Revilla. Oo. Pero sa dami ng nag-artista, parang runaway winners talagang Salvador talaga kasi ang dami din talagang involved sa industry. By generation. By generation, di ba? Kahit sabihin natin, wala na si Kuya Ramon, wala na si Mina, wala na yung Tita Alona mo. Andiyan pa rin si Uncle Ipe mo. Si Tito Ipe, And of course, ngayon si Maha and Janela. And of course, ikaw, di ba? Na behind the scene na nga lang. Yes. Once in a while, lumalabas ka pa rin. Lumalabas pa rin naman. Okay. How does it feel being a Salvador?
Number one, of course, I'm very proud of my heritage, no? Dahil syempre, maraming na-contribute na rin ang mga Salvadors pagdating sa entertainment industry. So, I feel proud. Noon, medyo mas bata pa ako, syempre parang may feeling pa ako of pressure dahil parang, syempre, yung mga achievements ng mga nauna sa akin, tulad nila Tito Ipe, parang, syempre, hindi mo naman matatawaran talaga na isa sa pinakamahusay na artista sa buong mundo, si Tito Philip. And of course, parang nakaka-pressure din na ang gagaling din ng mga nauna sa akin. But nung nagsisimula pa lang ako, they're very supportive, they're very encouraging to me na parang do your best lang, ganyan. Basta be professional, focus on what you do, ganyan. So, parang nabawasan na din yung pressure. Parang lalo na nung, syempre, nung mas fresh pa ako, nung mas bata pa ako, parang, ang gwapo mo, ganyan, ganyan. Tapos lagi kong sinasabi, salamat Ang cute mo pati. Salamat sa genes. Oo, di ba? I'd like to thank my lolos, both sa father side at syempre sa mother side, sa genes. Lahat talagang mga mistiso. Salamat sa pagiging mistiso. Mistisa, di ba? Yes. Sino nagbigay sa'yo ng screen name mo na Ricky Rivero? Na Ricky Rivero. Actually, Ricky Rivero is my real name. Oh. Ang nickname ko talaga is Ricky, but my real name is Ricardo. Pero nung ako'y bata pa lang, ang nickname ko talaga sila mami, sa mga lola ko, ang tawag nila talaga sa akin King. Pero sa mga kaibigan ko, ang palayo ko na talaga Ricky. Okay. Kahit sa mga kaklase ko. So, Ricky Rivero talaga yung aking pangalan. Salvador is my middle name because my mom is a Salvador. Your father's ano yun? My father's name. Si okay. I Oscar thought it Rivero was just a Jr. screen name. Hindi. So yung real name pala yun? Real name ko talaga yan. Rivero is my real surname. Okay. Nagsimula ka sa That's Entertainment, 1986. Yung ba yung una mo or even prior to that? Actually, prior to that, Tita Aster, kasi nung bata pa lang ako, syempre sila Tito Philip, sila yung isa pang kapatid nila, Tita Lona na tito ko din, si Tito Jumbo. Oh, yes. Mga barkada nila si Tito Ronnie, si FPJ. They would hang out. Actually, nung kinikwento nga nila sa akin, nung first birthday ko, nagpa-party si Mami tsaka si Tita Alona ng bonggang-bongga bilang first birthday ko. Tapos, syempre dumating sila Tito Ron, dahil nga barkada din nila si Tito Ron. Parang inabot yata sila ng tanghali of the following day, dahil nga ganun sila. Siyempre, ganun yung yes. mga matatanda. Yung children's party talaga sa hapon lang, tas yung gabi onwards para na sa mga matatanda. Alam mo mga sa Pilipinas. Dahil nga barkada nila sa Tito Ron, si FP Fernando Poe Jr., lagi ako nakakast sa mga movies ni Fernando Poe Jr. when I was young. So, at age 6 pa lang, nag-artista na talaga ako noon. Okay. So, Bata what was your first movie? Niisip ko, parang ang unang-una ko yatang ginawa was isa para sa lahat, lahat para sa isa. Story yun ng 4 na magkakapatid. I played, I think, the youngest brother of Tito Ron, si Tito Ferdy yata yun, Ferdy Poe Jr. Tapos, ang tatay namin nun si Mario Montenegro. And then after that, I did Patayin si Medjavillo. Doon, anak naman ako ni Fernando Poe. Anak na ako ni Fernando Poe Jr. Tapos nanay ko si Asinet Briones. And then after that, I did Aguila by Direk Eddie Romero. Another classic movie. Yes. Anak ako doon ni Amalia Fuentes. Tapos, I played the young Aguila. Ako yung batang Fernando Poe Jr. Doon sa Aguila. That was in 1978. I was 6 or 7 years old. Yun yung parang simula nung career ko talaga sa pag-artista. And then, after nun, medyo nag-break ako. Nag-aral. And then, resume ako ulit sa pag-artista ko. Nung medyo teenager na ako. 13, 14. Ayan, nag-ninja. Nagpa-extra lang ako sa Viva din noon. Sa Viva, oo. Ma'am, may we go out. Sila Herbert Nino Mulak. Yung isa ko sa mga kaklase. Meron din akong ginawang Tito Vic and Joey. Tsaka Vilma Santos din na movie. Na ano din ako din. Bit part din lang. Tapos na-launch na ako sa Ninja Kids in 1986. Doon na nagsimula. Tapos after ng Ninja Kids, parang I think a month bago yung palabas yung Ninja Kids nung June 6, 1986, kinuha na ako ni Kuya Germ sa That's Entertainment. Akala ko all the while sa That's Entertainment ka nagsimula kasi ang That's Entertainment nagsimula in 1986. Yes. Tumagal ito for 10 years, right? For 10 Hanggang years. 1996. Correct. Pero at that time kasi nung 1995, I was doing production work already. Medyo naglaylo na ako sa That's. Parang 1990, hanggang 94 lang ako. Hindi ko na natapos hindi mo tinapos yung 1996. Hindi ko na natapos yung 1996. Kasi umabot ito ng 10 years, di ba? Hanggang 1994 active pa ako. And then 1995, I started doing production work already for Viva. So medyo naglaylo na ako sa pag-artista ko noon. Nag-production manager ako noon for Viva. Paano yung pag-aaral mo? Pag-aaral ko actually, hindi ako nakatapos ng high school. Hanggang third year lang yung natapos ko talaga. Hindi ako nakapag-college. Nag-homeschool na ako actually hanggang fourth year. Pero nung high school, sa St. James School of Quezon City ako nag-aaral. Pero bakit hindi mo binalikan ng pag-aaral? Marami na rin kasi akong ginagawa. Nung time na nag-start ako ng production work in 95, medyo busy na ako doon.
And then, nung 96 naman, pumasok na ako sa ABS-CBN. Tapos mula noon, dire-diretso na yun for 19 years. Doon ka nag-grow talaga sa production work, di ba? Production work. Ang tagal ko din sa ABS. Kapamilya Network for 19 years. So medyo naging busy na din talaga ako talaga. Hindi ko na isipang bumalik sa pag-aaral because that was the work I wanted. And I was there already. I mean, I was working with the best possible people in production. Naging PM ka ba doon? Naging production manager ka or location manager? Sa pelikula kasi, ang tawag production manager. Pero Yes. sa TV, locations manager yung tawag kasi medyo mas limited yung work. Hindi tulad sa production manager sa pelikula, medyo mas wider yung scope ng Correct. trabaho mo. Correct. Pagdating sa TV, yung locations manager, lahat ng mga permits, paghahanap ng mga location, sa pagpe-present sa director, paglo-location check, parang yun lang talaga yung concern mo. Hindi tulad sa pelikula, pati yung ibang mga gamit, yung mga rentals, ganun, medyo mas wider yung scope. So, yun yung entry point ko sa ABS-CBN. Nag-locations manager ako mula sa puso ni Claudine Barreto at ni Rico the Yan original. Oo. in 1997. And then yung parang part 2 ng Mula sa Puso, director ka na. Naging director na ako by that time. Oo. Si Direk Wen pa rin actually yung pinaka-first director ko nung 1997 sa Mula sa Puso original. Tapos nung remake na, siya pa rin yung director, of course, pero at that time, parang ako na yung nag-second unit kay Direk Wen. Pero nag-AD ka na muna, nag-assistant director ka na muna bago ka naging director. Matagal ako nag-AD din. Bale, mga 3 years ako nag-locations manager. And then, nag-AD pala ako after 3 years of location managing work with almost all the directors of ABS-CBN. Kaya, ang dami ko ring natutunan. Alam mo, syempre... Yung training mo talagang actual. Talagang actual talaga. And of course, with the best directors talaga. So, parang nasa Harvard level. At hindi mo ito mapapantayan. Yung hindi mo mapapantayan yung mga natutunan ko talaga working with the best. Sila Direk Chito Ronyo, sila Direk Loren Jogi, si Direk Wenderamas. To name a few, I've worked with all of them as assistant director. Kumbaga, after nung 4 years na yon, tsaka ako nabigyan ng break to direct. Ayan. Grabe ka, no? Considering na hindi mo tinapos yung high school. I'm very grateful sa Panginoon na biyayaan ako ng abilidad tsaka ng, I guess, talino. I mean, of course, hindi ko minamaliit yung mga learning institutions. Of course, you still learn a lot from all these learning institutions. Pero in my case, kumbaga, there's nothing better than learning it from the experts and learning it na actual kang nandoon and seeing how it's done, di ba? How they think, kung paano sila maka-imagine ng mga shots, paano nila tinuturuan yung mga artista nila, minomotivate nila para to act, yung paano sinistage yung eksena. Iba pa rin when you're actually there 4 years yata ako nag-assistant director bago ako Magandang training nabigyan ng yun, break. 4 years, di ba? 4 years. Wow. Para din ako Parang nagtapos ng tapos college. Correct, di ba? 4 years. Oo. 4 years with the Parang best directors. kumbaga sa pagka-doktor, may residency ka pang 4 na taon. Di ba? Being an actor, syempre, hindi naman nawawala yun. Sumisimple pa rin ako ng acting-acting. Oo, di ba? Paano mo na ma-manage yung, ano mo na yun, yung time mo? Actually, yung production work ko talaga, yung pag-assistant director ko talaga, was medyo parang full-time din kasi parang sunod-sunod din yung mga trabaho na ginagawa ko. So, minsan, pag in between na wala akong trabaho as assistant director, doon singit ako ng guesting kunyari sa Ipaglaban. I think I did a series pa. Di ko alam kung natatandaan pa ninyo, Recuerdo de Amor. Oo naman, oo. Of course, isa rin yun si Direk FM Reyes na napaka-henyong director din. Husband of Rita Avila. Rita Avila, yes. Si Direk FM Reyes. Hello, Direk. Isa rin siya sa nag-assistant director din ako. Nang dami ko rin natutunan. Napakagaling din ni Direk FM Reyes. I was part of Recuerdo de Amor as artista naman. So yun, medyo nagtagal yung role ko doon. Parang ilang buwan din kaming taping, I played the role of Jezabel doon. So in between, nakakasingit ako, parang ang sarap umarte, masarap. Sa akin, parang ang pag-arte, parang hindi na nga trabaho sa akin yung pag-arte. Parang, it's in the blood. Tsaka yung parang yung konting nervous bago mag-take, yung pag-aarte ka na, yung ganon. Yung adrenaline rush, yung ang sarap sa pakiramdam. You started your production work with Viva, then you moved to ABS-CBN for 19 years. Before the pandemic, you left ABS. I did production work already for Viva in 2015. Nagsimula ako nun with Viva kasi parang nagka-tie up din sila with TV5. So, and Signal Entertainment. So, parang I did a lot of work for Wattpad. I also directed My Fair Lady, bida si Jasmine Curtis Smith, Tasha Pantasha, na si Shai Carlos naman din yung bida. So, medyo naging busy din ako with Viva from late 2015 na actually, 2016 onwards na nga hanggang bago mag-pandemic.
year 2011. Isa siguro ito sa pangyayari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan. Did you ever imagine na mabubuhay ka pa? Hindi ko na-imagine na mamamatay ako. Okay. Kumbaga, at the time when that happened to me, parang it never crossed my mind that parang this would be the end. Parang nung kasalukuyan nung nangyayari yon, parang siguro sa utak ko din, I'm very I'm very emotional. Pero mas nauuna pagdating sa mga emergencies, pagdating sa mga critical situations, hindi nauuna yung damdamin ko. Nung una lagi yung utak ko. So nung time na nangyari yun, ang naisip ko, if mag-iiyak ako dito o Hayaan mo lang. manigas na lang ako, Oo. talagang matutuluyan talaga ako. So, the best way for me to survive was to drive myself to the hospital. And Okay. that's what I did. Ang lesson learned is kahit gaano ka nakakilala yung isang tao. Just for clarification, he was no stranger yung kung sino man yun. Kumbaga, hindi siya stranger. I've known him at least for mga 6 months already. I considered him a friend. And yet, nangyari pa rin yung nangyari. Parang ang hirap naman kasing sabihin, don't trust anyone. Kasi parang kung ganun ka na lang mabubuhay. Magiging no? Parang magiging loner, maging paranoid ka na lang for Paranoid, life, correct. di ba? That's the Parang, word, accidents happen and, things happen for a reason. At hindi mo inaasang mangyayari. Kumbaga, it was something na I didn't expect. Ako naman, I've always been very careful. I've always been, mapagtiwala ako sa tao. Pero at the same time, I protect myself then as always. And yet, kahit na protektahan ko yung sarili ko, nangyari pa rin yung nangyari. Ito kasing tao na to, he was honest with me eh. Alam ko yung background niya, alam ko yung pamilya niya sa kung saan man sila nakatira. Wala namang pagsisinungaling na nangyari. Kaya ang hirap parang lesson learned. 17 stab wounds. 17 saksak. Wow. Hindi ko lang inisip na katapusan ko na yun. I prayed and yun siguro ang dapat ko ipagpasalamat sa Panginoon na maayos lagi yung presence of mind ko pagdating sa emergencies and all. Nakapag-drive ka pa? Nakalabas ka ng bahay? Nakapag-drive ka? Nakapag-park ako ng maayos sa harap ng ER, naitaas ko yung handbrake, nailak ko pa yung pintuan ng sasakyan bago ako tumakbo papuntang ER. I remember all of it. Of course, at that time, adrenaline pa yung nangyayari sa akin, so hindi ko pa nararamdaman yung pain. Pagdating ko sa loob ng ER, doon ako nagkandaduling-duling sa sakit. At saka may mga blood nang nawala sa'yo. So katutak na. Siyempre, ang imagine dami kang tama 17. eh. Of course, I owe all of it to the Lord God na binigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon to live. Ito bang taong to nakakulong pa rin hanggang ngayon? Hindi na. Or were you able to talk after? Never. Never na. Never. Talagang ipinilid mo na yung pintuan sa taong yon. Siguro. No. Has he tried reaching out sa'yo? No. No, not anymore. 2015 or 4 years later, health problem. Oo, siguro because at that time, actually, ang busiest years ko talaga sa production, lalo na with directing, no? At the time, I was directing already. 2014 and 2015, yun yung pinaka-busiest years ko talaga. Dahil parang minsan, dalawa-dalawa yung show mo. So, pag may dalawa kang soap opera, minsan, usually, ang taping days talaga sa teleserye, MWF ka or TTHS. Yun lang yung dalawang schedule mo. Ibig sabihin, pag dalawa yung ginagawa kong show, ibig sabihin, yung isa MWF, yung isa TTHS. Wala kang pahinga at all. So talagang ang buong Sunday, talagang tulog lang ako buong araw dahil syempre sa taping, madaling araw ka lagi natatapos. Tapos kung araw-araw ko nagtitaping, natatapos ka madaling araw, umaga ka rin nagsa-start. So talagang sleep deprived ka talaga. Doon nagsimula yung aking mga health issues because aside from ako'y nasa chubby side, no, medyo mataba ako talaga, yung lack of sleep and rest, tsaka yung stress sa trabaho, yun yung nag-cause ng aking heart failure. Yung 2015 actually una, and then a few months after, inatake ako ulit. So parang twice parang na? pusa na ako. So mula nung... So twice na? Twice ako inatake noong you're so 2015. lucky. Noong 2016, nag-lie-low na ako. Hindi ko na tinatanggap lahat ng pwede kong tanggapin. Unlike before. Wala kang pakialam Nakaya nun pa eh. ng katawan ko. Bata Tsaka eh, syempre, diba? Oo. kasabay din ng yung pagtanda mo. Syempre, ngayon 50 na ako. No? Hindi na golden boy. Hindi na ako kasing energetic ng mga nasa 20s, 30s pa ako. I mean, a lot of kids, lalo na mga nasa 20s, no? Para syempre, lahat sila energetic to work. Syempre, napagdaanan din natin yan, di ba? Pagdating ng mga 20s natin,
go ka sa trabaho and sinasacrifice mo lagi yung tulog. And if I have one advice to tell, our viewers dito sa TikTok, is wag niyong maliitin yung ng pagtulog, yung halaga, because that is very important. Yung pagtulog, doon nagre-regenerate yung mga cells mo eh. Siguro bata ka pa, hindi pa aabot sa point na mararamdaman mo yung stress sa katawan dahil sa pagpupuyat. Pero eventually, hahabulin ka din eh. And of course, you don't want that to happen. Pagdating mo na ng mga mid-40s, early 40s to mga mid-40s mo, hahabulin ka na talaga ng puyat. So, importante talaga magpahinga ka din. Dapat laging may balance lahat eh. May balance ng work, may balance ka with, family time and to rest. Napaka-importante na. Next is body shaming. Mukhang nagiging parte na ito, 'di ba? Either if you're too thin or too fat, parang ang ibang tao ang nakikita nila tayo lang. Hindi, actually kasi sa Pilipinas talaga kasi parang hindi ko diba? alam kung bakit sa ibang bansa naman, hindi naman ganun yung culture nila. Pero teenager pa lang napag-uusapan na namin magkakaibigan to na bakit parang laging meron kang kakilala na medyo matagal-tagal mo nang hindi nakita. Parang ang laging salubong sa'yo lagi either, ay tumaba ka or parang ang payat ka ngayon. Parang lagi yung weight, lagi yung major issue na napag-uusapan. Parang bakit ganun? Siyempre may mga ibang bagay naman na dapat mong kamustahin dun sa tao. Bago mo simulan sa, ba't ang taba mo ngayon? O yung, ba't ang payat mo ngayon, di ba? There was once nga, kinikwento ko nga sa'yo yung sa mall. Alam mo, gusto ko, alam mo na to, whoever that lady was. That lady was, she deserves it. Kwento mo nga, i-share mo kasi parang sa akin na-amuse ako doon. Nangyari to sa isang mall sa Mandaluyong. Tago na lang natin sa pangalang Mega Mall. Sa ground floor. Malapit sa may escalator. Actually, hindi ako pala mall talaga. Pero at that time, parang I needed to go out of the house. Tapos, naglakad ako sa mall. Wala naman akong bibilin. Hindi naman ako kakain. Basta naisipan ko lang na, maglakad lang, magtingin-tingin lang, magkaroon lang ng ibang view habang nag-iisip ako ng mga bagay-bagay. Basta meron akong dinadamdam. In fact, hindi ko na matandaan kung ano yung dinadamdam ko nun eh. Basta naglalakad lang ako nun sa ground floor ng Mega Mall. Medyo teary-eyed pa ako kasi nga, alam ko malaking problema ko noon eh. Tapos from out of nowhere, habang ako yung naglalakad, nag-overtake sa akin na babae. Siguro I was in my early 30s eh. Siya siguro nasa mga 40s na siya. Medyo mas matanda siya sa akin. Parang galing sa likod ko, overtake siya. Pero bago pa lang niyang pag-overtake, malakas na kaagad yung tapik niya sa akin. Tapos, in-overtake niya ako. As if she knows you. Oo. So, parang nung may tumapik na gano'n, inisip ko, isa sa mga barkada ko siguro. Pero pag tapik niya, tapos nag-overtake siya, nakita ko na stranger na hindi ko kilala. Tapos sabi niya, uy, Ricky Rivero. Sabi niya, artista, ganyan-ganyan. Sabi, ba't ang taba mo? Sabi sa akin, bakit yung buwan na buwan sa akin? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Tapos na mga problema ko. Yung mga iba pa siyang sinabi. Pero, syempre, ang standard answer ko lagi, para lang matapos na lang yung conversation. Sabi ko, masarap po kasing kumain. Matapos na lang. Sabi ko, sige po, so nauna na ako. Parang, from, eto kami, face to face, parang overtake na ako ulit, naglakad na ako ulit. Wala pang mga 5 steps sa naglalakad ako. Overtake na naman siya. Tsaka may kasama na naman siyang hampas talaga dito sa... Kung makahampas talaga, parang nanay ko nga, hindi ako hinahampas sa balikat. Kung makahampas, so parang humarang na naman siya ulit. Tapos pagharang niya, ang bungan niya kagad talaga sa akin. Sabi niya, ang laki-laki mo. Sabi niya, napabayaan ka ba sa kusina? Taba-taba mo talaga. Doon na talaga, yung parang pumutok na yung mga ugat ko sa ulo, yung pak. Yung naisip na lang, parang sinabi ko doon sa babae. Sabi ko, alam niyo po, ako po mataba po ako, so may pag-asa pa po akong pumayat. Pero kayo po, toot! Pangit, sabi ko. Pangit po kayo. Kaya wala na po kayo pag-asa bumanda. Tapos naglakad na ako pa dire-diretso. As in, sa sobrang ko lang talaga kasi parang hindi ko rin i-expect sa sarili ko na masasabi ko yon. Lalo na to a stranger. Pero kumbaga, syempre, pinagbigyan ko na siya nung una. Parang pangalawang beses, parang mapayaan sa kusina, ang taba-taba mo. respectful pa rin sa kanya eh. Naging respect. At saka may po ako lagi Yun na nga. Actually, yung buong context nung sinabi ko talaga, ako po kasi mataba po ako, may pag-asa pa po akong pumayat. Pero po kayo, pangit po kayo. So habang buhay na po kayong pangit. Tapos sinabayan ko na siya ng lakad. Nag-walk out na ako. Kasi kwento sa akin, pag meron kang last line, dapat mag-walk out ka na kaagad para hindi na makasagot.
So, nung lakad ako, tinignan ko siya ulit. Parang tinignan ko yung kung saan ko siya She was iniwan. stunned. At she was stunned. Talagang nakita ko hindi siya gumagalaw dun sa, siguro hindi rin niya ini-expect na manggagaling din sa akin. Pero syempre, alam nyo, kaming mga artista, guys, tao din lang naman kami. Kumbaga, hindi naman kami robot. Naintindihan na naman namin na pumasok kami sa showbiz na parang open na sa public yung buhay namin. Pero sana maintindihan nyo din na syempre, tao din kami. Minsan, may daladalan din kaming mga problema. We go through things na... Lahat may damdamin. Lahat may damdamin. Body shaming is not healthy and it's not good. Correct. In showbiz nga, pag tumaba ang babae, buntis. Oo, pag pumayat, correct. nagda-drugs. Hindi ba lahat ganun? Tsaka sa May mga, ano lalo na sa diba? artista, parang ano, ang taba, yung ganyan. Parang, syempre, meron tayong isa sa mga favorite kong actresses na medyo malusog na ngayon. Parang kung makaano sila na ang taba-tabaan na ni ganyan. Parang kayo naman, syempre, ano din naman yan, tao din naman yan, be careful din with what you say, di ba? Lahat tayo may pinagdadaan, and let's always choose kindness. Wala namang mawawala sa atin, and it feels good, nakakagaan ng damdamin ng pagiging mabuting tao. Anong bagay ang nagpapaiyak sa'yo? Alam mo, sa buhay ko, I was lucky enough to have, siguro, to say na I had 5 mothers. Napakaswerte ko. Kumbaga, yung iba, napapabayaan ng magulang, pinapaampon, and they're lucky na nagkakaroon sila ng mga nagmamahal sa kanilang magulang. Ako, I think I was blessed to have 5 mothers. Sino itong 5 mothers mo? Ang 5 mothers ko, yung syempre yung totoo kong mami, si Tess, si Tita Alona, na nagpalaki din sa The akin. late Alona Alegre? Yes, my mom's mother, ang aking lola, si Mama Inday, si Tita Mina, The late Mina Aragon? and ang tawag ko si Nanay, her name is Angeles Alcones. She was basta nagkaanak yung tito ko sa kanya. So nagkaroon ako ng pinsan, aking paboritong pinsan ngayon, si Cheche, who's in Australia right now. Si Nanay mula nung bata ako niyan, mula nung sanggol ako, inaalagaan na ako niyan. So I was blessed to have 5 mothers. Are they all gone or buhay pa yung And isa? they're all gone. So kung meron mga nagpapaiyak sa akin, siguro is the memory na, the memories that I had with them. I know they're watching over you. Mensahe mo sa kanila? I wish, mensahe ko, sana mayakap ko kayo ulit. Sana mabigyan ako ng pagkakataon na makausap kayo ulit, makasama. And I wish that sana proud kayo sa akin of what I've become. Yun. Kumusta na estado ng puso mo ngayon? Generic yung puso ko in general, parang sabi ng doktor ko, medyo nasa mabuting kalagayan. Okay, that's good to hear. I now have a healthy heart. Very So good. medyo okay na. Pagdating sa pag-ibig, okay naman, happy. I think I can say na I'm happy. Bakit ka natawa? Wala lang. Kasi parang first time lang na parang may interview ako na parang may nagtanong tungkol sa love life ko. Parang hindi na ako masyadong, Parang hindi na ako masyadong prepared sa mga ganitong mga pangyayari. Parang kasi syempre tahimik na yung mga boy-boy This pag-ibig. is your story ganun. after all. O Kaya basta tinanong yun, ko, basta I'm happy. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Ako siguro, kasi nung bata ako, Aster, parang ang pangarap ko talaga was to see the world. Yun Travel. talaga yung pangarap ko, to travel. I think kung may makakapagpasaya man sa akin, hindi kasi ako materyosong tao, hindi ako mahilig sa mga magandang rubber shoes, magandang damit, mga Branded? hindi ako, walang halaga sa akin yung mga ganyang bagay. Ang nakakapagpasaya sa akin is to travel. Kahit nasa Antipolo lang o sa near Laguna, Kaya mo naman out of the country, yung ganun. Hindi, yun nga. Parang yun yung totoong nakakapagpasaya sa akin when I get to see new places, and pag pumunta ka sa bagong lugar, may makikilala ka din mga bagong mga tao, mga At bagong discoveries. kaibigan. May nadi-discover ka Oh, rin. yun ang tunay na nakakapagpasaya sa akin. So going back to your question, kumbaga kung meron man ako sigurong gustong balikan or medyo palitan, siguro po pwedeng tinapos ko siguro yung pag-aaral ko because I've always dreamt of being a pilot. So either siguro tinuloy ko yung pagiging piloto ko or siguro naging flight attendant ako because that would be a dream job for me is kumbaga walang masyadong intriga and yet you get to see parts of the world, you get to see the world for free with pay. Speaking of Rachel Alejandro, paano kayo naging mag-best friend? I mean, sa dinami-dami mong kasama dati sa Dutch Entertainment, bakit kayong dalawa ni Rachel ang naging mag-best friend? Nagsimula yon actually, sa isang recording studio sa Mandaluyong. Ito Cinema Audio. Cinema Audio, owned by Jose Marie Gonzalez, Correct. tama ba? Yes. Correct. Sa Cinema Audio, nagre-recording kami for mga production numbers. And I was new with That's Entertainment at the time.
Parang isang buwan pa lang yata ako noon. Tapos nagkataon si Rachel parang ilo-launch na sa That's. So kasama niya si Tito Haji. Tapos siya magre-record din siya nung kanta, nakakantayin niya dun sa launching niya. Siyempre hindi ko naman kilala si Tito Haji dahil hindi ako maalam sa mga dating mga performers. So hindi ko alam na superstar si Tito Haji. Ang alam ko lang tatay siya nung bago kong makakasama sa That's. So parang habang naghihintay kami ng turn, nagkakwentuhan kami. Tapos yun na. Parang naging masaya lang yung kwentuhan namin. Parang I think Tuesday yata yun nung nag-record kami o Monday kasi Wednesday yung launching ni Rachel. Parang by Wednesday ni-launch si Rachel sa That's. By Sunday, nagla-lunch na ako sa bahay niya. Kasama si Tito Haji, si Lola, tsaka si Tita Rio. Yes. At kasama na si Tita Rio noon. So, yun na, from that time on, parang we hit it off immediately. Parang nagkapalagayan ka agad kami ng loob. So every Wednesday, tsaka pag Friday, big day namin kasi wala pang Saturday nun, kami na yung laging magkakausap. Kahit wala kaming taping, nagkakakwentuhan kami o lalabas kami, pupunta kami ng beach, manunood ng sine, loob. And this was 36 years ago. 36 years na kaming mag-best friends. So bukod kay Rachel, Alejandro, sino pa yung mga close friends mo in the biz? I mean, ako kasi, when you say friends, yes, parang hindi ako, marami. Medyo mabigat kasi yung word na friend. Kasi pag yung friend, yung araw-araw kayong nagkakausap, nagkakamustahan, lumalabas occasionally, parang ganun. Siguro, acquaintance sa showbiz, marami talaga. Pero pag masasabi mo talagang yung friend, in the real sense of the word, si Rachel lang talaga. Your message for Rachel? Message ko for Rachel, Mars. Alam mo naman, lagi ko naman sinasabi sa GC na yan. Gusto ko lang pasalamat for everything, for always being supportive kahit na may mga years noon na medyo matigas ang ulo ko. You never gave up on me and I'll always be grateful for that. Tsaka sinabi ko naman kay Rachel talaga noon, parang kunyari kailangan mo ng kidney ko, hindi ako magdadalawang isip, bibigay ko talaga sa'yo. I'd take a bullet for you in a second. Wow! Anong mensahe mo para sa lahat? First of all, syempre, thank you muna, Tita Aster, for having me here dito sa TikTok. It's an honor for me na may guest nyo dito. And sa lahat ng mga followers ni Tita Aster sa TikTok, God bless you all. At kung may ma-share man ako siguro tulad nung napag-usapan namin ni Tita Aster kanina, always choose to be a good man. Yun ang pinaka-advice ko talaga. Be kind. Always choose kindness. Yan. Be kind to everyone. At anak, bago kita pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Yes, of course. Maraming salamat syempre sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Ronald, Alvin, and Dennis. Thank you so much for yung parati nating masarap na pagkain. Yes. Diba? It's time na nagkakaroon tayo ng taping dito. Saigon room ito eh. Saigon This is room. my favorite room at saka ito na rin ang parang pinaka-official studio ng TikTok with Aster Amoyo. Thank you so much to Ever Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beautyderm, Nutritech, maraming salamat kay Jos de la Luna, Aficionado by Joel Cruz, Erase Beauty Care, Vanilla Skin at Robinson's Magnolia, Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Siles Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, at syempre pa kayong mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. And of course, again, it was such insightful. Thank you. Kwentuhan, anak. I don't consider this an interview. More like kwentuhan. Of old friends. Diba? Mga kaibigan, thank you so much, anak. And I hope to see you busier. Yes. Sa pagdidirect sa TV. Thank you diba? so much, Tita Aster. Again, I love you. I love you. And with that, mga kaibigan, pumuli si Aster, nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa susunod na Biyernes. Bye! God bless